Mga kapuso, binuksan na po ang bagong Southwest Integrated Transport Terminal dyan po sa Parañaque na magsisilbing babaan at sakay ng mga provincial bus na manggagaling sa Southern Tagalog. At dahil nga po dyan, hanggang sa terminal na lang ang mga bus at hindi na sila papayagang dumaan sa EDSA. Bawas sa trapiko, bawas sa polusyon, pero dagdag perwisyo nga ba sa mga pasahero? May live report si Love Anyobel. Love. Maraming salamat, Igan at Rhea. At ngayong umagang ito nga, opisyal ng binuksan itong Southwest Integrated Transport Terminal dito sa may area ng Coastal Road, kung saan ay talagang pinangunahan ito ni Chairman Francis Tolentino. At nakita nga natin kanina nagkaroon sila ng misa rito, nagkaroon po ng pagkakat ng ribbon. At syempre kanina nga si Chairman ay sumakay sa isang bus mula po sa Cavite papunta dito mismo sa terminal kasabay ng mga pasahero. At ngayong umaga makakausap natin si Chairman. Tatanong natin sa kanya. Good morning, Chairman. Maaga pa lang ay pinaramdam mo na talagang ito yung magiging benefit ng ating mga kapusong mananakay at mga bus na rin, mga operators, pati yung mga bus drivers. Kumusta po yung naging pagbiyahe nyo kanina? Okay naman po, maulan lang ng konti kaya medyo madulas, mabagal yung takbo. Pero habang nagbabiyahe po, pinaliliwanag natin sa mga pasahero kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng integrated bus terminal. Chairman, nakikita ko dito may kanya-kanyang bay, yung ating mga bus na kung saan-saan lugar sila galing. Paano po yung sistemang ginawa nyo po rito? Pagdating po ng bus, bababa po sila, yung mga pasahero papunta sa city buses. Subalit yung mga provincial buses, iba-biometrics pa natin kung may violation. Meron pong staging area, first come, first serve po yun. Bibigyan po sila ng queuing card at pagkatapos po ng pipilas sila dito kung saan naman po yung biyahe nila sa Cavite. Nang sa ganun po walang agawan. So lahat po ito, may time, may sequence, pinag-aralan po lahat yan kung saan malaki yung traffic demand at passenger demand. So siguro bigyan nyo pa kami ng ilang araw. Pero sa tingin ko ngayon, medyo okay naman po dahil nauunawaan na ng ating mga pasahero. Kumusta po ang naging reception nitong ating mga pasahero habang kinakausap ninyo, pati na rin yung ating mga bus driver? Okay naman po sa kanila, naunawaan nila to. So far, so good. Chairman, may babayaran ba sila ditong fee? Paano po yung magiging pagbayad nila, pagpasok nila sa terminal? Wala pong bayad dito. Maging ang mga concessionaires po dito ay charity organizations. Nandito po yung Hospicio de San Jose, yung Cavite Farmers Cooperative. So walang bayad po dito ang mga bus operators. Gaano katagal ang pag-stay ng mga bus na magte-terminal dito sa area? Kada bus po, bibigyan ng ilang minuto kaya? Dapat po 15 minutes lumalabas na po sila ng terminal, although meron pong staging area. Napansin ko, Chairman, meron tayong nakalutang na bus dito sa harapan ng ating terminal. Ano po ang purpose ng nakalutang na bus na yan? Magiging opisina po yan nung terminal management, yung nakaangat na bus. Wow! Maraming salamat, Chairman, sa iyong pag-accommodate sa amin tuwing umaga. Ayan mga kapuso, makikita naman natin doon sa ating mga kapusong sumasakay ng bus na galing po ng Batangas, Cavite area. Dito na po yung pinaka-destinasyon po ninyo para doon po sa mga magpupunta naman sa iba't ibang lugar dito po sa Metro Manila para daw mas maging maayos po yung ating pag-dispatch or pag-trapiko at at the same time maging in order na rin daw po yung pagbaba at pagsakay ng ating mga pasahero. At yan muna ang aming update mula dito sa Coastal Road. Balik sa inyo dyan sa studio. Igan, Rhea. Okay, maraming salamat.